So sa video natin kahapon mga kabum, pinag-usapan natin yung GOMO SIM card na walang expiration yung data, yung calls, and yung pan-text. And at the same time, yun din yung main SIM card ko. Pero sa comment section nun, napakadaming nagko-comment all about magic data ng Smart. So nakikita ko na siya dati and naririnig ko na. Pero personally, hindi ko pa siya na-try na magamit or i-register yung SIM card ko sa eSIM. And today ngayong araw mga kabum, ang gagawin natin is magre-register tayo ng eSIM card para sa ating cellphone. Ibig sabihin ng eSIM card, hindi na natin kailangan bumili pa ng physical na SIM card sa mga stores and ikabit sa cellphone. Ang mangyayari doon is magkakaroon lang tayo ng digital na SIM card na pwede nating i-register sa phone, and pwede na natin gamitin yung SIM card na yon na pang text, pang call, and gamitin pang data. And without further ado, tara simulan na natin. Calling out Mayday. Bago tayo magsimula mga kaboom, konting information lang. Hindi pala lahat ng phones is available na yung eSIM card. Usually available pa lang yung eSIM card para sa mga flagship or mga high-end phones. Like for example, dito sa Smart, compatible lang siya sa iPhone XS hanggang iPhone 15 Pro Max. Then selected Samsung devices and selected Huawei devices. Ito pala guys is for prepaid . Normally kasi yung eSIM card is available lang for postpaid. Di ko lang sigurado kung yung Globe meron na ring prepaid na available na eSIM card. If meron or meron kayong alam, comment down below. So ngayon kung alam mo ng compatible yung phone mo, ang next step naman is alamin mo kung supported ba ng phone mo yung eSIM card. Like for example na lang yung gamit ko dito is iPhone 13 Pro Max. Nakalagay kanina is compatible siya sa eSIM, pero hindi lahat kasi ng iPhone 13 Pro Max is supported yung eSIM card. So para malaman yun, punta kayo ng About, then General, then tignan nyo yung carrier lock kung ang nakalagay dito is no SIM restrictions. Then pangalawa, check mo yung available SIM, yung IMEI2, kung ang nakalagay dyan sa gilid is 15 digits na number. Pag check lahat yun sa'yo, pwede kang maglagay ng eSIM card. So as of now, sa iPhone ko palang alam kasi wala akong compatible na Android device para matry na magkabit ng eSIM card. Pag okay na kayo doon, punta lang tayo dito ngayon sa store1.smart.com.ph para makapag-avail na tayo. So ayan, makikita nyo madami namang mode of payments na available including GCash, Paymaya, credit or debit card. Pero walang cash on delivery. Syempre wala namang i-deliver sa bahay natin, di ba? So fill up lang natin yung necessary na information, then check out na natin. And pag nagawa nyo lahat yun ng tama, may mag-i-email sa inyo ngayon na your Smart Online Store purchase is delivered. Ngayon, meron yung QR code na i-scan nyo gamit yung ibang device. Pero kung sakaling wala kayong other phone, ang gawin nyo lang, punta lang kayo ng settings, then punta kayo ng cellular data, then click nyo ngayon tong add eSIM. After nun, kiklik nyo tong use QR code. Make sure na na-save nyo yung QR code sa email kanina kasi yun yung gagamitin natin dito. After nun, makikita nyo dito activating na yung ating eSIM. Then complete nyo lang tong cellular setup. So skip na natin to para hindi nyo na makita yung number ko. After nun, download lang natin yung Smart app dito sa App Store or sa Google Play Store kung naka-Android kayo. Then open natin yung app tapos click natin yung register your SIM. Kagaya lang din yan ng normal na physical SIM card, ganun lang din yung pag-register ng eSIM. So i-skip ko na lang din yung pag-register ng SIM card para hindi masyadong humaba yung video natin. So pagkatapos lang ng 3 minuto, natapos na yung ating SIM registration. So excited ako ngayon dito sa speed test kasi mula dati Globe lang yung gamit ko or GOMO. And ayun, umaabot tayo ngayon dito ng 200 Mbps. So suwabe. Maganda yung ating signal dito para sa Smart. And sa eSIM, ibig sabihin, successful. Yun nga lang dito ako na down, no? Kasi yung ating upload speed, na-disappoint ako kasi umaabot lang tayo ng 1.36 Mbps. So, ayun, sayang. Pero at least, di ba, yung download speed natin, medyo mataas. And lastly mga kaboom, para ma-register natin sa no expiration yung data natin, punta lang kayo dito sa app, tapos click nyo yung all data. And may makikita kayo dito na Magic Data Plus or Magic Data lang. Kahit ano doon yung piliin nyo, okay lang. Pero ang habol ko lang sa video na to is normal na data lang. Click lang natin tong Magic Data 99. Then mag-top up na tayo. Pagkatapos ng mga kaboom, congratulations. Tapos na yung ating tutorial. Meron na tayong no expiration na load. So magta-top up lang ulit tayo in case na maubos yung ating load. Which is ako, bihira ko lang naman ginagamit yung data ko pag lumalabas lang ako. So at least, pag mabagal yung GOMO, meron akong Smart eSIM card na no expiration din kagaya ng GOMO na magagamit ko. So yun lang mga kaboom, kung may natutunan ka sa video natin or nagustuhan mo yung video natin, don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.